Good morning, church, and a blessed 23rd GCF anniversary to you all. Today, I have the joy and privilege of introducing someone who holds a special place in my heart and in my life. Some of you may know him. He took his master's in theology at the Dallas Theological Seminar, where he became besties with my dad. There, he was granted the privilege to become my ninong. So kung may date si mom and dad, of course siya ang babysitter ko along with Tita Linda. So some other fun facts about him is that he is one of the sportiest Gen Z pastors out there. He can keep up with the young ones in basketball and embarrass you in badminton, all while recording it for his Facebook reel. So in all seriousness, he is a great inspiration to me, and I'm sure others too, in how he has dedicated his life to serving God and sharing God's word. As I said, he took his master's in theology with a major in pastoral leadership at the Dallas Theological Seminary in Dallas, Texas, and his doctor of ministry at Southwestern Baptist Theological Seminary. He is the president of CBAP National Council from years 2022 to 2024 and the senior pastor of GCF South Metro. He is married to Tita Linda along with his 3 grown children, Shole, married to Ryan, Martin, married to Christine, and SJ, married to Philip. So kindly join me in giving him a warm welcome to our resident Batanggenyo, born and raised in Lipa, Reverend Dr. Lito Villoria. May his message be filled with the wisdom of God and be piercing into our hearts. Maraming salamat, Nathan. So alam nyo na sino ang nag-babysit kay Nathan, ha? Mas matangkad na siya sa akin ngayon, pero nung baby siya, siya yung natutulog sa kama namin ni Linda. And nakakatuwa kung paano ginamit ng Panginoon, hindi lang si Nathan, kundi pati yung buong pamilya ni Pastor Hizon, tsaka ni Grace, si Atchi Amy, tsaka si Annie, of course, si Mami Teresa. Napakalaking encouragement sa amin ng pamilya nila Pastor Hizon. At sa kanila namin, naramdaman yung pagmamahal ng Panginoon. Dahil sa ating buhay, alam naman natin ang ating Panginoong Diyos, hindi natin siya nakikita. Minsan nararamdaman natin siya, minsan hindi. Pero kadalasan ginagamit ng Panginoong Diyos yung kapwa-tao natin para maramdaman natin yung kanyang pagmamahal. Nakakatuwa rin yung mga testimony nila Pastor RC, si Mayshell, and April Lynn. Nakakatuwa. At kanina, bago ako umakyat dito, nag-uusap kami ni Pastor Hizon at siya ay tuwang-tuwa kung papaano niya nakikita gumagalaw ang Panginoon dito sa GCF Batangas for the past few years. At ang panalangin ko sa inyo, bilang isang iglesia, hindi lang dito sa GCF Batangas kung saan kayo nagtitipon-tipon, kundi doon sa outreach din, sa Balayan, sa Talumpok, even sa Fernando Air Base. Sa lahat ng outreach dito sa surrounding community, sa mga poor areas dito around the church, sa mga school kung saan kayo nagpupunta. Ang panalangin ko, tuwing kayo ay gagawa ng gawain ng Panginoon, yung mga tao na pupunta doon, na dadalo doon, mararamdaman nila ang pagmamahal ng Panginoon. Kitang-kita yan. Sa ating pag-aawit kanina, nakita ko kung papaano lumago ang GCF Batangas, kung nasaan kayo the past years at kung nasaan na kayo ngayon. So papurihan natin ang Panginoong Diyos. Ano yung hashtag ng GCF Batangas? Sabi ni Pastor Hizon, MAMD. Ayan ay making authentic, multiplying disciples. Noong 2 years ago, yung anniversary theme nyo is authentic disciples. Tinuruan kayo ni Pastor Hizon ng life. Ibig sabihin, ano ba yung authentic disciple?
Ang authentic disciple is someone who is living for Christ, who is imitating Christ, who is feeding God's word and engaging in the ministry. So sana yung mga bagay na paulit-ulit na tinuturo ni Pastor Hison ay talagang hindi nyo lang maunawaan, hindi nyo lang tanggapin, pero kailangan ipamuhay natin. Kailangan po yan parati nating ipaalala sa ating sarili hanggang ito ay maging parte na ng ating buhay. At ito ay nakikita na natin sa GCF Batangas, pero kailangan patuloy pa rin nating ipaalala sa ating lahat ano ba yung mandato ng Panginoong Diyos sa atin. And that is to love God with all our mind, heart, and spirit, and strength. Now, yung pangalawang last year, yung tema nyo is multiplying disciples. Itong umpisa ng taon na ito, January 7, may nireport sa inyo kung paano gumagalaw ang Panginoon nung nakaraang taon. So praise God for that. Nakakatuwa na yung mga miniministeran nyo sa Balayan, sa Talumpok, ay naandito ngayon. So praise God for that. So ngayon, ano yung pinaka-theme nyo ngayong 2024? Love God completely and love others selflessly. Ayan ang tema ng anniversary ngayon at I think ayan ang tema ng buong taon. Ulitin natin, love God completely, love others selflessly. O isa pa, ano yung tema ngayong taon? Love God completely, love others selflessly. Now, yung unang sermon ngayong taon, si Pastor Hison, in-explain niya yung love God completely. Yung love God completely, binigay niya yung acronym na love. Naalala nyo? Love. Love God completely. Ibig sabihin, you need to love God's beauty. Di ba? Yung creation ng Panginoon. So tuwing pupunta kayo dito sa church, habang kayo ay nagdadrive o nagbabiyahe, pag nakita mo yung kalangitan, nakita mo yung ulap, naramdaman mo yung hangin, dapat mapaalala sa iyo ng Panginoon na siya ay buhay. Siya ang ating creator. Right? Kailangan, we need to love God's beauty. And then yung O, you need to obey God's word. Alam na natin yan. But we need to practice it. We need to be reminded about it. And we need to value God's love. And then yung pang-apat, yung letter E, is we need to exalt God's name. Now, ayun ang ibig sabihin ng love God completely sa context ng GCF Batangas. After nun, yung mga sermon na ibinigay sa inyo ay patungkol doon sa love God, love others selflessly. Diba? Pinaalala sa inyo that we need to reject sin. Importante yung hindi lang yung mensahe, pati yung messenger. I think si Pastor Froy ang nagturo nun. Diba? Na yung ating itinuturo ay ating ipinamumuhay. Napaka-importante nun. We're also encouraged to manifest the light of Jesus. Na kung nasaan kayo, nadidirect nyo ang mga tao sa Panginoong Jesus. So mayroong mga learnings about loving God selflessly. Nung nakaraang linggo lang, diba? Ang itinuro ni Pastor Hison is loving God. It's about loving God and loving others sincerely. Now, bakit ba napaka-importante for us? Not only to love God, but also to love others. Napaka-importante na mapaalala sa atin ngayong umaga na ito na yung greatest test of our love for God is our love for others. When we fail to love others selflessly, we fail to love God completely. Kasi karamihan sa atin dito, alam natin yung command is to love God completely. Tayo nakakaalam nun kung talagang minamahal natin ang Panginoon, taus-puso, sa isip, sa diwa, sa salita, at sa ating gawa. Tayo lang yun. And we cannot judge others as well. Na ito bang tao na to, he's loving God completely.
Hindi mo dapat atupagin yun. Atupagin mo kung ikaw talaga ay minamahal mo ang Panginoong Diyos completely. Pero ito ay nakikita natin sa ating pamumuhay. Kung tayo talaga ay nagmamahal sa Panginoong Diyos completely. Sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa ibang tao. So I want to encourage you na I really believe at kitang-kita nyo naman ang paggalaw ng Panginoong Diyos sa GCF Batangas. Amen? Very evident yan. Yung mga testimony na binigay nilang dalawa ng ating kabataan ni Pastor RC at yung mga testimony pa rin ng ibang tao dito. Palagay ko lang, kaya kayo na andito ngayon sa GCF Batangas, naramdaman mo ang pagmamahal ng Diyos. Tama? Sino nakaramdam ng pagmamahal ng Diyos? Itaas ang kamay. Lahat, di ba? Naandito ka kasi naramdaman mo ang presensya ng Panginoon at pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng mga tao dito sa GCF Batangas. Kaya lang, kailangan maunawaan natin na ang ating kalaban, inis na inis siya. Nanggagalaiti siya sa ginagawa ng Panginoon sa GCF Batangas. Tandaan niyo yun. God is doing great things in your midst, in your outreaches, but the enemy is not happy about it. You need to be conscious about it. So kailangan maging aware tayo, ano ba yung mga bagay na ginagawa ng kalaban para ma-derail ka sa iyong pagmamahal sa Panginoong Diyos at sa ibang tao. Yung unang-unang kailangang tandaan natin is yung danger ng selfishness. Danger ng selfishness. Ibig sabihin, merong mga pagkakataon sa ating buhay na even sa paggawa ng ministry, iniisip natin ang sarili natin. Ano ba yung makukuha ko dito? Ano ba yung para sa akin dito? Pangalawa, hindi lang yung selfishness, kundi yung pride. Yung pride. Na pag meron tayong nagagawa para sa Panginoong Diyos, masaya, masarap. Pero minsan, kailangan bantayan natin yung ating isip at puso, baka pumasok sa ating isip yun na tayo yun. And we will take pride sa ginawa natin, but ang reality, ito, tandaan natin, wala tayong magagawa dito sa mundong ito, lalo na sa kingdom ng Panginoon, kung hindi dahil sa Kanya. So we should not take any credit away from Him. So tandaan natin yon, yung danger ng selfishness and pride. Yung pangatlo, yung apathy or indifference. Na wala akong pakialam dyan sa ibang tao. Importante, ako. Diba? So napakaganda pag pupunta ka dito sa GCF, Batangas, pag merong worship, or pag may fellowship, even sa growth group, sa outreach, dapat ang mindset natin is, nasaan kaya itong mga taong ito sa kanilang buhay? Meron kayang pinagdadaanan ito? Ano kaya ang pwede kong maitulong dito sa tao na ito? Kasi minsan, if we fall into that trap of selfishness and pride, sarili na lang natin ang iniisip natin. And then yung mga tao na dinadala ng Panginoon sa ating paligid, oblivious tayo doon. Hindi natin pinagtutuunan ng pansin. So napaka-importante, we need to be intentional about it as well. Na kung sino yung dinala ng Panginoon sa buhay mo, sa moment na to, pagtuunan mo ng pansin. Kasi may tendency, di ba, minsan pag nasa church, ang kausap mo lang parati ay yung iyong kaibigan.
Pagkalabas mo dito, sino magsasama-sama? Yung magkakakilala na. Okay naman yun. Wala namang problema dun. Maganda yun. Nakakatulong yun. Kaya lang, minsan, dapat maging sensitive ka rin doon sa ibang tao na dinadala ng Panginoon sa buhay mo. So, dangerous din yun, yung indifference, yung apathy. Yung pang-apat that we need to be mindful of is hindi lang yung selfishness, pride, and apathy, but kundi yung bitterness. Sino na ba ang na-offend dito sa buhay? Taas ang kamay. Taas ng kamay ni Pastor JJ. Diba? Na-offend. Halos lahat nasaktan na tayo, diba? Nasaktan tayo. Nung bata ka, dala-dala mo pa rin, baka dala-dala mo pa yun hanggang ngayon. Now, tandaan mo to. Pag meron kang bitterness sa puso mo, o yung hindi pagpapatawad, ikaw lang mahirapan doon. Mahirapan ka doon. Kaya kailangan alisin mo yan. Yung mga tao na nakasakit sa'yo, although mahirap, siguro yung ginawa sa'yo, ngayon dapat patawarin mo dahil ikaw lang mahihirapan yan. It will prevent you from loving that person selflessly. So yun ang ating tandaan. Even sa church family natin, kahit saang church naman, hindi naman tayo pare-pareho. Diba? Meron tayong ibang backgrounds, attitudes, characters, experiences. Hindi natin may iwasan. Meron tayong misunderstanding, meron tayong miscommunication, may offenses na magagawa sa isa't isa. Kaya kailangan, we need to handle it in a biblical way. Magpatawad tayo. Okay? Pero pag nagpatawad ka, hindi naman ibig sabihin na kung talagang ikaw ay naagrabyado, na babalik sa dating state ng relationship yun. Pwedeng hindi ganun yun. At ayun ang kailangang maunawaan natin. Pero importante, pag may bitterness dyan, kailangan alisin mo yan. Kasi it will not show that you're loving God completely and loving others selflessly. Now, yung panglimang bagay na kailangang maging aware tayo is yung stubbornness. Yung tigas ng ulo. Lalo na kung matagal na tayong Kristiyano, sabihin natin sa sarili natin, ganito na ako hindi na ako magbabago. Maling pananaw yun. Dahil habang tayo ay nabubuhay dito sa mundong ito, tayo ay binabago ng Panginoon. So again, praise the Lord sa paggalaw niya sa GCF Batangas. No, sana yung pagmamahal ng Panginoong Diyos talagang lumago pa sa inyong lahat, individually and collectively as a church. Pero kailangan, we need to be mindful that the enemy is not happy about it. So kailangan isipin natin itong mga bagay na ito. Bakit natin kailangang gawin yan? Dahil ang ating mission as a church is to make disciples. In short, kailangan, kung ikaw ay Kristiyano, you have the mission to direct others to Jesus. To Jesus. Kaya yung mga testimony natin, yung pagbabago natin sa buhay, kailangan ayan ay ating ibahagi sa ibang tao. Ang sabi ni Jesus sa John chapter 13, 34 to 35. Ang sabi niya dito, "A new commandment I give to you, that you love one another. Just as I have loved you, you also are to love one another." And then take note of this. He said, "By this, all people will know that you are my disciples if you have love for one another." Kaya napaka-importante, mahalin natin hindi lang ang Diyos, pati yung ating kapwa-tao. Kung ikaw ay Kristiyano, lalo na ikaw ay part ng GCF Batangas, tandaan mo, you are representing Christ. And the way that you relate with one another, bilang mga Kristiyano, it will show the non-believers around this community and those in your life that God has bring into that you are truly followers of Jesus.
Ang panalangin ko sa inyo is yung pagmamahal ng Panginoong Diyos sa inyo ay magiging motivation for you to love one another. Nakakalungkot lang, siguro mga second quarter last year, meron akong pinuntahan na church. Nag-speak ako doon sa anniversary nila. Napakaganda ng ginagawa ng Panginoon. Siguro mga 2 years na rin silang nasa isang facility na kagaya nito. Ang ganda ng ginagawa ng Panginoon. Kaya lang, siguro wala pang isang buwan. Naka-receive ako ng mensahe doon sa pastor nila, linggo. Nasa Davao ako. Pastor, ipanalangin mo kami, nakakandado yung aming simbahan. Yung may-ari nung lupa, na-impluwensyahan ng ibang mga tao na nagsialisa na, mahabang kwento, pero nakakalungkot yung testimony ng church. Ano na lang ang sasabihin ng mga non-believers, hindi lang doon sa community, pati yung mga kakilala nila na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kaya napaka-importante na ang pagtuunan natin ng pansin is yung ating pagmamahal sa Panginoong Diyos. Dahil kung talagang minamahal natin ang ating Panginoong Diyos sa isip, sa puso at sa diwa, mamahalin natin ang ating kapwa-tao. Ang panalangin ko sa inyo, yung gains na na-achieve nyo na ngayon, you'll continue to experience more blessing as you focus on your mandate to love God and to love others. Dahil naandito tayo hindi para sa atin, hindi para sa reputasyon ng kung sino man tao dito, kundi sa reputasyon ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi ni Jesus sa Matthew 22, 37 to 40. Sabi dito, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great and first commandment. And a second is like it, you shall love your neighbor as yourself. On these 2 commandments depend all the law and the prophets. Yung first part, in-expound na yan ni Pastor Hison. So alalahanin nyo lang yung acronym na love. What does it mean to love God completely? You love God's beauty, you obey God's word, you value God's love, and then you exalt God's name. Parating nyo isipin yun, buong taon. At isipin mo paano mo i-apply yan sa buhay mo. Kasi it really doesn't matter kung ano yung natutunan natin kung hindi natin ina-apply yan sa ating buhay. Now, ang sabi dito sa verse 39, and a second is like it. Ibig sabihin, although yung loving God is yung priority, yung pangalawa is just like it. Importante rin yun. Importante rin yun. At ang sinasabi dito ni Jesus when He said, and a second is like it, is yung kung ikaw ay minamahal mo ang Panginoong Diyos talaga completely, mamahalin mo ang iyong kapwa selflessly. Now, hindi ko naman na sinasabi, hindi rin naman natin pwedeng sabihin na we will always be able to love others selflessly. It's a struggle to love others. Madali ba magmahal ng kapwa? Madali ba magmahal ng kapwa? Hindi. Hindi madali. So pag sinasabi natin na ang mandato sa atin is to love God completely and to love others selflessly, proseso ito. It will be a process. We will not come to a point in our life na parati nating minamahal ang Panginoong Diyos completely and others selflessly. Pero kailangan mag-strive tayo to bring this to the next
level. So importante tayo ay natututo. So ang sabi dito again ni Jesus, and a second is like it, you shall love your neighbor as yourself. Ano ba ang ibig sabihin nun? Yung tamang pananaw on who we are, ang pagmamahal natin sa ating buhay, ay yun ang sinasabi ni Jesus. Hindi ito yung selfish kind of love na parati na lang sarili mo ang iniisip mo. Hindi rin naman pwede na hindi mo isipin ang sarili mo. Kasi you should also need to take care of yourself. You also need to love yourself. So kailangan meron kang healthy view. Ano bang ibig sabihin na mahalin mo yung kapwa mo the way that you are loving yourself. Hindi sinasabi dito ni Jesus na pabayaan mo yung sarili mo. Kailangan intindihin mo yung sarili mo, pero kailangan mahalin mo rin yung iyong kapwa. Just like that you are loving God completely. Now, ang tanong ngayon sa atin, paano nga ba natin mahalin yung others selflessly? Now, binigay ko sa inyo kanina yung mga 5 bagay that will hinder us from loving God completely and loving others selflessly. Now, ngayon naman, paano ba natin mamahalin yung ibang tao selflessly? Yung una, be selfless. Ang sabi sa Philippians chapter 2 verse 3, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourself. So do nothing from selfish ambition or conceit. So yung selfish ambition, unang-una, iniisip mo lang kung ano yung gusto mo para sa sarili mong adhikain or purposes without really thinking about others. Yung parang sobra-sobra ang gusto mo para sa sarili mo. Parang sarili mo na lang ang iniisip mo. Wala namang masama magkaroon ng ambisyon sa buhay. Kung anong gusto mong ma-achieve sa buhay. Ang sinasabi dito is do nothing from selfish ambition or conceit or yung yabang. Huwag magyabang. Huwag mayabang. So kung anong meron ka, kailangan tandaan mo, lahat yan ay galing sa Panginoong Diyos. Lahat ng nagagawa natin dito sa church is dahil yan sa Panginoong Diyos. So dapat we should not take credit away from the Lord. Now, as we continue to serve sa ministry, sa church, ganun din dapat ang ating pananaw. Gagawin natin ito not for us, but for the glory of God. Hindi para sa atin. So napaka-importanting reminder yan. We need to be selfless. Okay? Hindi tayo makasarili, wag tayo magyabang. Now, yung second is we need to be humble. Yung second part ng Philippians 2 verse 3, sabi dito, but in humility, count others more significant than yourselves. So, importante, bigyan natin ng importansya at halaga yung ibang tao. Kaya ako, tuwing pupunta kami ni Linda sa church, on the way to church, ang parating panalangin namin is that we will be able to see and sense the work and presence of God. And for us to have wisdom, to be able to be a channel of love, of God's love and grace to people that He will be meeting. Aalisin yung ano bang para sa akin dito, basta isipin, papaano tayo magiging daluyan ng pagmamahal ng Panginoong Diyos. Imaginein mo, sino yung mga taga GC Batangas dito, regular? Can you raise your hand? Yung raise your hand. Mga halos kalahati meron sa taas din, ano? Imaginein mo, ha? Imaginein mo. Pupunta kayo dito pag linggo. Wala kayong isipin kundi, Lord, sana gamitin mo ako to be a channel of God's love to others.
Yung iba sa inyo, actively serving. Praise the Lord for that. Pero even if you are actively serving every Sunday, ganun pa rin sana yung pananaw. Lord, paano mo ako gamitin na maging daluyan na yung pagmamahal sa ibang tao? Kung lahat kayo, ganun ang perspective, alam mo, lahat ng pupunta dito, mararamdaman yung presensya at pagmamahal ng Panginoon. At pag yung isang tao, lalo na yung hindi pa nakakakilala sa Panginoong Diyos, ang pumunta dito at naramdaman ang presensya at pagmamahal ng Panginoong Diyos dahil sa inyo, I guarantee you, yung tao na yan, babalik at babalik at babalik. Hindi dahil sa ginawa nyo, kundi dahil naramdaman niya ang presensya ng Panginoon. At kayo dito, palagay ko, nandito kayo kasi yun na na-experience nyo. Naramdaman nyo ang presensya ng Panginoon at naramdaman nyo ang pagmamahal ng Panginoon. Kailangan ipasa nyo yan sa iba. And I can just imagine, linggo-linggo, itong place na to, punong-puno ng pagmamahal ng Panginoong Diyos. Napakaganda. At I am confident na yung ministry, hindi ka mape-pressure eh. Kasi alam mo na ang Panginoon naman ang nagdadala ng tao dito. Siya ang magpapalago nito. Siya nag-a-add ng mga tao dito sa number na ito. And as we think about that, of being humble, isipin din natin, lalo na sa ating society ngayon, sa ating community, ang daming mga challenges. Siguro nung January, isang Sunday doon sa corridor sa baba, sa GCF South Metro, medyo matingkad kasi yung araw pag galing ka sa hagdan, palabas, merong nanay na 2 tao paharap, hindi ko masyadong nakilala yung babae, yung nanay nakilala ko. So yung kasama niya, akala ko, asawa nung anak niya. Yung asawa niya namatay na many years ago. May 4 na anak siya, yung 4 na lalaki yun, yung isa namatay ng sakit. So, 3 yung kasama, alam kong kasama na niya sa bahay. Pero yung isa may problema sa identity niya. So yung nakita ko yung misis, akala ko yung kasama niya ay asawa ng isang anak niya. Hindi pala. Ayun pala yung isa niyang anak. Ako naman natutuwa dahil nagpunta siya. First time nilang pumunta since the pandemic. First time nila pumunta sa church, although nag-online sila. So after nung service, syempre pinuntahan ko, kinausap ko, pinag-pray ko, kinausap ko sila, pati yung isang anak niya. At sabi nung nanay, babalik daw sila next Sunday. So syempre, pinapanalangin ko yun. Bumalik naman sila next Sunday at nagstay pa rin yung buong pamilya. At nung pangalawang Sunday, sabi nung nanay sa akin, Pastor, ipag-pray mo kasi at is na siya na pumunta dito sa church. So I've been telling the leaders and even the church itself that we need to be ready to welcome people who are different from us. We need to be ready to welcome people who are different from us. Especially for those who need the Lord Jesus Christ. Sana maging welcome sila at comfortable sila. Dahil nandito tayo to reach out to the many people who are lost, who are confused in life. Doon din sa amin sa GCF South Metro, may marami ring mga issues, mga kabataan, may issues sa sexual identity nila. Natutuwa ako dahil paisa-isa nalalaman namin
sinishare sa amin ng magulang, even yung mga bata themselves, they are opening up to us. And I think it's very important for us not to be oblivious about these things. Okay, kung okay tayo, fellowship, okay. Pero tandaan natin, maraming broken people din who need the Lord, and even those who are already in the Lord. And we are here to be an instrument of God's love to them. So for us to really love others selflessly, we need to be selfless, we need to be humble. We are not better than them actually. Lalo na yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoong Diyos. Kina-question natin yung kanilang lifestyle, the way they live their lives. Hindi pa nga sila nakakakilala sa Panginoon eh. Tayo ba, mga Kristiyano, di ba nagkakasala din tayo? Di ba mas worse pa tayo kasi alam natin kung anong tama, sila hindi nila alam kung anong tama. So kailangan we need to have this right perspective of who we are. At napaka-importante that meron din tayong compassion sa kanila. Kasi kung wala tayong compassion sa kanila, I really think na yung pagmamahal natin will be selective. Yung sa Philippians chapter 2, 19 to 21, ang sabi dito ni Paul, I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon so that I too may be cheered by news of you. For I have no one like him who will be genuinely concerned for your welfare, for they all seek their own interests, not those of Jesus Christ. So doon din sa Philippian church, meron ding mga tao na they are thinking about their own welfare. Pero ito example, si Timothy. Ang sabi niya, I have no one like him who will be genuinely concerned for your welfare. So dapat meron tayong compassion sa isa't isa. Now, lahat naman tayo merong mga struggle sa buhay. Tama ba? Lahat tayo meron. One way or the other. Meron. Meron tayong struggle sa buhay. But praise God na meron tayong God who looks at us in the same way, who loves us in the same way. And ang pagtingin dapat natin sa ibang tao is, we're the same. Kung may nakita ka merong may problema, sana meron kang compassionate heart. Hindi lang doon sa kakilala mo, but even sa ibang tao. Kaya kailangan natin ng sensitivity. Meron ako recently na nakausap, iniwan siya ng kanyang asawa. 6-7 months ago, bigla na lang na hindi umuwi sa bahay. Meron silang anak na isa, so yung lalaki hindi na umuwi. Nalaman ko lang recently, nagsabi sa akin. At ang sabi niya, siyempre, nahihiya siya siguro kaya hindi siya nagsabi sa mga kasamahan namin sa church. And nagsabi niya sa akin recently, and ang sabi ko, okay lang yan. At least sinabi mo sa akin, at least masabi mo sa accountability group mo, may mag-pray sa'yo, mapag-pray natin yung asawa mo. Pero yung isang sinabi niya sa akin, Pastor, I feel worthless. Dahil sa nangyari sa kanya. Sabi ko sa kanya, I don't think you are worthless. At lahat naman tayo ay mayroong problema, may pinagdadaanan. Iba yung circumstances mo sa circumstances ko, pero lahat tayo ay may issue sa buhay. At nandito tayo sa church so that we can journey with one another. When we are compassionate towards others, yung issue ng us being judgmental, ma-address yun. Meron din kasi tayong tendency na maging judgmental, di ba? Makita lang natin isang tao, parang iba na yung, parang meron tayong iniisip. May nakita tayong behavior ng isang tao, isang kabataan, bakit ba ganyan yan? Diba? Kasi different sa atin, so may tendency tayo na maghusga. But I think to address that issue, kailangan meron tayong compassionate heart. Kasi tandaan natin, sa bawat behavior ng tao, merong rason yun na kailangan natin na maunawaan. So ito yung bagay na kailangan din nating intindihin. We need to be compassionate.
Now, yung pang-apat, we need to be forgiving. Doon sa Ephesians 4:31-32, ang sabi dito, let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. So I think, nabanggit ko kanina, marami namang differences in relationships sa church. Hindi at maiwasan, magkakaroon tayo ng conflict, magkakaroon tayong misunderstanding, pero importante, meron tayong forgiving heart. Alisin natin yung bitterness, alisin natin yung wrath, yung anger, yung mga negative things na sinasabi natin sa ibang tao, kailangan alisin natin yun. Instead, magpakita tayo ng kindness, tender-heartedness, and most importantly, we need to learn to forgive. Kasi we know that we have been forgiven by the Lord Jesus Christ. He died on the cross to pay for the sins that we can never repay. And on that basis and out of our obedience to Jesus, we also need to forgive one another. Marami tayong magagawa if we have this attitude of forgiveness. Hindi makakapasok yung enemy sa ating relationship sa community of faith if we have that forgiving heart. So tandaan nyo ha, the enemy is not happy in what God is doing in your midst. Pero we claim victory in Christ Jesus. Amen? We claim victory in Christ Jesus. Kailangan lang, we need to prioritize yung pagmamahal natin sa Panginoong Diyos. We need to love Him completely and we need to love others selflessly. And then yung panghuli, ito, napaka-importante rin ito. Be renewed in mind. Huwag matigas ang ating ulo. In Ephesians 4:22-24, Paul said, to put off your old self, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Sa verse 23, ang sabi niya, to be renewed in the spirit of your minds. So ang pinaka-challenge sa atin at encouragement for us to do this year is to love God completely, love others selflessly. Now, ang isang bagay na kailangan natin gawin, we need to ask ourselves, ano ba yung mga bagay sa buhay natin na alam natin na hindi tama, na hindi natin binabago. Lalo na yung pananaw na hindi na ako magbabago, ganito na ugali ko, ganito na ako, paano magsalita, kailangan tanggapin nyo na ako. On the part ng ibang tao, kailangan pakitaan ka ng compassion and understanding. Role nila yon. Role natin yon pag may ganun tao. Pero kung ikaw yon, kailangan naman gawin mo yung parte mo. You need to change. Kasi we are all called by God to experience transformation all the way until the end. So ang reminder again sa atin na yung 2024 ni Pastor Hison is what? To love God completely and to love others selflessly. So kailangan tandaan natin, we praise God for what He is doing in GCF Batangas and the outreaches. Sabi nga ni Pastor Hison kanina, ang problema niya, the harvest is plentiful but the workers are few. Praise God for that. Kaysa dati or kaysa naman na naghahanap ka ng gagawin kasi walang pinagagawa sa iyo si Lord. Now, dahil marami pinagagawa sa iyo si Lord, ibig sabihin, tama yung landas na tinatahak niyo. I'm confident you are loving God completely. So patuloy niyo lang pong pagmahalin ang Panginoon ng taos-puso at ng buong buo. And then you keep on loving others selflessly. And panalangin nyo na tuwing pupunta kayo dito, gagamitin kayo ng Panginoong Diyos na daluyan ng pagmamahal ng Panginoong Jesus. Hindi lang dito. Kung nasaan ka, sa bahay, sa marketplace, sa eskwela, sa community, isipin mo para at panalangin mo, Lord, gamitin mo ako na maging daluyan ng iyong pagmamahal.
Pero bago mo ipanalangin yun, siguraduhin mo na minamahal mo ang Panginoong Diyos ng buong buo. Kasi pag minamahal mo ang Panginoong Diyos ng buong buo, bibigyan ka ng wisdom ng Panginoon to be able to love others selflessly. So in behalf of my wife Linda and GCF South Metro, GCF Batangas, happy anniversary. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos.